Nakabihis na si Berna, nakasuot siya ng itim na fitted backless spaghetti strap na hanggang pusod lamang niya, at maong pants na fitted din na lower waist. Nilagyan niya ang pusod niya ng glitter paste para nakakaenganyog tingnan. Ipinusod niya ang buhok paitaas at nagsuot ng blings, inilagay niya rin ang dangling earrings niya at saka naglagay ng pink na lipstick. Hindi na siya nag-makeup dahil alam niyang sapat na ang alindog na meron siya, para pagpantasyahan ng mga kalalakihan. Kinuha niya ang maliit niyang sling bag naglalaman ng pera, susi ng kotse at cellphone niya. Bago lumabas ng kwarto niya ay muli siyang nag-spray ng pabango sa buo niyang katawan. Paglabas niya ng silid niya ay sinalubong siya ni Manang Gloria, dala nito ang telepono, kinuha niya yun mula rito. "Hello, Iya," boses ni Lola Belen. "Lola, kumusta na, hindi pa uuwi rito? Miss na kita, Lola." May bahid ng lungkot ang tinig niya. "May tinatapos lang ako apo rito sa Quezon, bukas na bukas din ay uuwi na ako riyan. Siya nga pala, alagaan mo ang sarili mo ha. Nasabi ko na kay Gloria na huwag basta-basta magpapasok ng kahit sino dyan, lalo na si Sandro. Sinabi ko na sayo nalayuan mo ang taong iyon. Hindi siya magandang impluwensya sayo." Bili nito na may pag-aalala sa tono ng boses nito. Nakagat niya ang ibabang lobby, hindi niya yata magagawa ang bili ng kanyang Lola Belen. "Sige ho, Lola, mag-iingat kayo dyan sa Quezon." Pagkasabi biglang naputol ang linya ng tawag nito. Siguro busy na ito at marami pang gagawin. Naisip kasi ni Lola Belen na bilhin ang lupa ng mga Jacinto sa Quezon para iregalo sa kanyang pinsan na si Vina. Uuwi kasi ito galing sa norte, magkasing edad lamang sila ni Vina at magkasundo sa lahat ng bagay. Ngayon ikakasal na ito kaya naisip ng kanyang Lola Belen na regaluhan ito ng lupa sa Quezon kung saan ito gustong tumira. Kaya naman inaayos ng matanda ang lahat ng kailangan sa pagbili ng lupa. "Ma'am Berna, saan ho kayo pupunta?" tanong ng matanda habang nakasunod sa kanya. Nilinggan niya ito at nginitian ng malapad at saka pumasok sa kotse niya. "Magpapahangin lang ako manang," nagningning ang kanyang mga mata, saka na lang siya magpapaliwanag kapag nakauwi na ang kanyang lola. Sa ngayon gusto muna niyang maging masaya kahit sandali lang. Walang nagawa si Manang Gloria kundi pagbuksan siya ng gate. Maingay ang paligid pagdating ni Sandro sa lugar na sinabi ni Berna sa kanya. Hindi siya umuo sa sinabi nitong pagpunta rito sa resto bar, pero inisip niya ang dalaga, baka mapano ito. Maraming mga tao, halos karamihan mga kabataan, nagsasayawan ang mga ito at ang mga lalaki habang may hawak na cocktail drinks at mga hard drinks tulad ng tequila at margarita. Nakisingit siya sa mga nagsasayawan, at hinanap ang kinaroroonan ni Berna. "Welcome to the grand opening of my resto bar, Happy Tommy, enjoy guys and let's party." Hindi na niya nilinggan ang nagsasalita sa itaas ng stage na kasama ng DJ, marahil iyon ang may-ari ng resto bar na pinuntahan ni Berna. Kumuha na rin siya ng isang hard drink sa may tray na libreng ipinamimigay, habang hinahanap niya si Berna. Nang hindi niya mahanap ang dalaga ay sinubukan niyang kontakin ang number nito. Sa ginawa niyang iyon ay nakita niya si Berna na nakikipagpatintero sa lalaking lasing na habang nakahawak sa cellphone nito. Ibinaba niya ang basong hawak niya at agad na pinuntahan si Berna. Helpless ang dalaga nang makita siya, agad siya nitong nilapitan na para bang isang bata. "Come here, beautiful lady," mapang-akit na tawag ng lalaki kay Berna. Nag-init ang tenga niya sa narinig. Marahas niyang hinila ang kwelyo ng polo ng lalaki at inilapit ang muka sa mukha niya. "Hoy, sino ka ba?" bulyaw ng lalaki. Sinuntok niya ito sa panga pagkatapos ay isinalya sa harapan ng bar table. "Hindi mo ako kilala," bulyaw niya rito at muli itong sinuntok sa kabilang pisngi. "Pwes, ngayon makikilala mo na ako." Kinagat niya ang ibabang lobby at sinipa ang lalaki. Hinila ni Berna ang kamay niya. "Stop please, nakakahiya." Pigil nito sa ginagawa niya sa lalaki. Inis na binawi ni Sandro ang kamay niyang hawak nito. "Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo para pumunta sa lugar na ito na ganyan ang suot mo," inis na sambit niya sa dalaga habang nakatingin dito. "Hindi ko sinabing pumunta rito, at sino ka ba para pakialaman ako, boyfriend ba kita?" Bulyaw nitong muli at muling kumuha ng maiinom sa dumadaang waiter sa harapan nila. Nakalimutan yata ng babaeng ito na tumawag ito sa kanya.
Berna, inistorbo mo ako, akala ko pa naman importante ang pupuntahan mo at kailangan mo ng kasama, ouch, inis na sabi niya na nilampasan nito. Nainis siya sa sinabi nito kaya minabuti niyang maupo na lamang sa sulok, at panuorin itong sumasayaw kasama ng ibang mga customer sa bar. Hindi man lang ito nagpasalamat dahil iniligtas niya ito, sa inis niya ay sinipa niya ang silya sa harapan niya, at saka kumuha muli ng isang hard drinks na nakapatong sa lamesa. Nililingon-lingon niya si Berna na nakikipagsayaw na naman sa ibang lalaki, bumuga siya ng hangin habang pinagmamasdan ang nakakaakit na itsura nito habang nagsasayaw na nakataas ang dalawang kamay sa ere, lasing na ito at pasuray-suray na ang lakad. Kailangan yata niyang ipaalala rito na hindi dapat nito ginagawa ang bagay na iyon, ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kay Berna, kapag nalaman ng mga ito na guro ang dalaga. Sak, masyado pang immature ang dalaga, tumingin siya sa wristwatch niya, 1:00 na ng madaling araw, lasing na si Berna, nakangalumbaba na lang ito sa kinauupuan at hindi na pinapansin ang mga lalaking lumalapit dito. Tumayo siya at nilapitan ito, inalalayan niya itong makatayo at inakbayan habang pasuray-suray ang paglalakad. Huwag mo nga akong hahawakan, bulyo nito sa kanya na inalis pa ang kamay niyang nakahawak sa bewang nito. Kung hindi ka patitigil kakabulyaw sa akin, hahalikan na kita, dapat kasi hindi ka naglasing kung hindi mo naman kaya, sermon niya rito at muling hinawakan ito sa bewang, ngunit bigla siyang hinarap nito at inilagay ang mga kamay sa leeg niya. Kiss me, utos nito habang nakapikit sa harapan niya, nakatingkayad pa ito para lang magtapat ang mga labi nilang dalawa. Napalunok siya sa ginawa ni Berna, sa isip niya gusto niya itong yapyusan, ikulong sa mga braso niya at makipagtalik dito. Tumawa rin ito at lumayo rin sa kanya, poor Sandro, I know gusto mo, but I won't. Bigla itong nawala ng balanse, mabuti na lamang at naagapan niya itong seluhin. Minabuti niyang buhatin ito palabas ng resto bar, ngunit hinarang sila ng isang lalaki, nakatingin ito kay Berna at bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. I guess I should take her home, tumingin siya kay Berna na natutulog na sa dibdib niya, I will take the responsibility, she's my friend, and I know her well, seryosong sambit niya sa lalaki. Sa itsura ng lalaki, hindi nito gustong pumayag pero sa huli ay hinayaan na lamang siya nito. Uutusan ko na lang ang secretary ko bukas para bayaran lahat ng drinks na naubos ni Berna, at pati na rin yung mga nainom ko. No, that's fine, opening ng bar ko kaya libre ang lahat anyway, thanks for coming, and please take care of her. Hinawakan ng lalaki ang mukha ni Berna pero sandali lang, umalis na rin ito sa harapan nila, nalalayan niya ito at maingat na isinakay sa loob ng kotse niya. Pinuntahan niya rin ang kotse ni Berna at saka ibinilin yun sa security guard na naroon para hindi manako ang kotse ng dalaga. Pinaandar niya ang kotse habang nakatingin sa dalaga. Hinawi niya ang buhok nitong nakatikip sa mukha nito, inilagay na rin niya ang seatbelt ng dalaga, hindi niya maiwasang tumingin sa nakalitaw na pusod nito. Gusto tuloy ko mawala ng nanahimik niyang alaga dahil sa pagpapantasya niya sa dalaga. Itinuon niya ang atensyon sa kalsada, mabagal lang ang pagpapatakbo niya, napansin niya na yumalukip-kip ang dalaga marahil nagiginaw ito, kaya sandali niyang inihinto ang kotse niya sa tabi, at tinanggal niya ang suot na jacket, para ipatong sa katawan ng dalaga, ngumiti ito sa ginawa niya habang mahimbing na natutulog. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na naglasing ito dahil kay Darwin, ang ex-boyfriend nitong sa tingin niya ay minahal nito ng husto. At nakadama siya ng munting kurot sa puso niya habang iniisip ang dahilan kung bakit nagkaganito si Berna. Natigilan si Sandro sa paglalagay ng kanyang jacket sa ibabaw ng katawan ni Berna, may kung anong sumagi sa isip niya para titigan ng malapitan ang dalaga. Gusto niyang makasiguro kung kamukha ba talaga ito ni Rebecca o hindi dahil palaging sinasabi ni John Ella na kamukha ito ng kanyang asawa. Matangos ang ilong ni Berna, mapupula ang mga labi nito, may mga balahibo itong pino sa may punong tenga, at ang mga mata nito, puno ng takot, siguro dahil sa pagkakaroon nito ng isang walang kwentang kasintahan, madaling mamula ang mga pisngi ni Berna. Lalo na kapag nahihiya ito na diskubre niya yon nang minsang puntahan siya nito sa bahay niya para isauli ang panyo niya. Dumako ang tingin niya sa leeg nito patungo sa dibdib. Napailing siya at ipinagpatuloy ang ginagawa sa dalaga. Nagulat siya nang sampelan siya nito habang nakalapit ang mukha niya rito,
hindi niya akalaing gising na pala ito. "Bastos ka," sigaw nito sa kanya. "Hey, wala akong ginagawang masama sa'yo. At isa pa, gusto ko lang ilagay itong jacket ko sa..." Inirapan siya nito pagkatapos ay inilagay ang isang kamay sa pisngi niya. "Sorry," mahinang sabi nito habang nakatingin sa mga mata niya at pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Maya-maya pa ay tumulo na ang luha nito, bigla siyang hinatak nito sa leeg para yakapin. "He ruined everything," sumisinok na sambit nito. "Berna," bulong niya rito, "you deserved someone else, Berna, iyong mamahalin ka at pahahalagahan ka." Patuloy ito sa paghikbi hanggang sa hindi namamalayan ay nakatulog na itong muli, inalalayan niya ito sa tabi niya habang inaayos ang jacket niyang nalaglag dahil sa pagkakayakap nito sa kanya. Nakadama siya ng lungkot habang nakatingin sa dalaga, pinahid niya ang luha sa magkabilang pisngi nito at malalim na bumantong hininga. "He doesn't deserve you," sabi niya habang nakatingin dito. Maya-maya pa ay nakatulog muli si Berna, nakadama siya ng awa rito, at gusto niyang suntukin ang lalaking nanakit sa damdamin nito. Pinaandar niyang muli ang makina at itinuon sa daan ang mga mata. Natutukso siya kay Berna pero inilalayo niya ang sarili sa toksong nararamdaman niya. Wala sa sariling napangiti siya habang inaalala ang mga nangyari kaninang umaga. "Sir," tawag ho mula kay Ma'am Berna. Malakas na tawag ni Manang Rosing sa kanya habang nasa kusina siya at nagluluto ng cookies na request ni Janella. Naroon sa lamesa si Janella at abalang-abala sa pagkain ng cookies. Kinuha niya ang telepono kay Manang Rosing at hininaan ang apoy ng gas stove. "Hi," mahinang bungad nito. "May kailangan ka?" sarkastikong tanong niya. "Yes, samahan mo ako tonight at Resto Bar, 9 o'clock in the evening, magdala ka ng sarili mong sasakyan." Hindi man niya ito kaharap ay alam niyang nakataas ang isang kilay nito. "Busy ako, at isa pa hindi ko matandaan na magkaibigan tayo kaya hindi." Hindi pa siya natatapos magsalita ay pinat na nito ang usapan nila. Napangisi siya at inilagay sa lamesa ang telephone. "Daddy, si Ate Berna po ba yun?" tanong ni Janella habang hawak ang maliit na piraso ng cookies na may kagat na. "Yes anak, ano pong sinabi niya? Did she called for me?" hindi siguradong tanong nito. "Yes anak, sinabi niya na matulog ka raw ng maaga para lumaki ka at tuturuan ka niya this week again." Ginulo niya ang buhok ng anak niya at itinuloy ang ginagawa. Malapad siyang ngumiti nang maalala ang excitement na naramdaman niya nang tumawag si Berna sa kanya, ngunit napawi ang ngiti sa labi ni Sandro nang makita ang larawan ni Rebecca na nasa harapan niya, nakasabit ito sa may salamin. "Patawad mahal ko," mahinang osel niya habang nakatingin sa larawan ng namayapa niyang asawa. Ipinilig niya ang ulo, kailangan niyang kalimutan ang nararamdaman niya para kay Berna. Masakit ang ulo ni Berna nang magising siya kinaumagahan. Pabaling-baling siya sa higaan niya dahil iniisip niya kung paano siya nakauwi. Napansin niya kasing nakabihis na rin siya ng damit pantulog niya, hindi niya matandaan kung ano ang nangyari kagabi, ang alam lang niya dumating si Sandro at nadantayan ng isang kamay niya ang jacket na nakapatong sa unan niya. Pamilyar ang amoy nito, hindi kaya si Sandro, katabi ba niya itong natulog, kinilabutan tuloy siya sa naisip, baka mamaya multuhin siya ng namatay nitong asawa dahil sa kagagan niya. Itinupi niya ang jacket at saka siya naghubad ng mga damit bago magtungo sa banyo para maligo, saka na niya tatanungin si Manang Gloria, dahil nakakasigurado siyang pagagalitan siya ng kanyang lola, kapag nalaman nitong sinuway niya ang inutos nito. Pagkatapos magbihis ni Berna ay lumabas siya ng kwarto niya, sinalubong siya ng kanyang lola Belen, dumating na pala ito galing Quezon. Kinagat niya ang labi niya dahil tiyak nagsumbong na si Manang Gloria sa ginawa niya kagabi. "Bakit napakatigas ng ulo mo, Berna?" sermon nito sa kanya. Nagyuko siya ng ulo. "Sorry, Lola, kasi ano, hindi mo pa kilalang lubusan si Sandro pero sama-sama ka na sa kanya, paano na lang kung may mangyaring masama sa iyo?" Kinagat niya ang ibabang labi at nagtaas ng ulo. "Lola, ano bang rason, bakit hindi ko pwedeng maging kaibigan si Sandro?" naguguluhang tanong niya. "Dahil, hindi magandang tignan at ayoko lang na mapahamak ka pero kung yan talaga ang gusto mo hindi na kita pipigilan, worried lang ako sayo. Apo, ayokong isipin ni Antonio na pinapabayaan kita, mas lalo na ang iyong mama.
alam mo namang mahal na mahal ka ng mga yon dahil ikaw lang ang nag-iisang anak nila, paliwanag nito. Niyakap niya ang kanyang abuela, sorry, Lola, pero pangako hindi ako mapapahamak, ako yata ang apo mo, kinindata niya ito. Ramdam niya na nag-aalala lang ito sa kanya, pero hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ganoon na lang ang di pagkagusto ni Lola kay Sandro. Abala si Sandro sa pag-aasikaso ng mga kaing sa labas ng kanyang bodega. Ngayong araw kasi i-deliver ng kabilang barangay ang mga mangga na kailangan sa paggawa ng mango jam at dried mangoes. Ang ani ng mga Vasquez ang inaasahan niya sa araw na ito, ngunit bigla na lang iniurong ni Doña Belen ang pagsusupply nito sa kanya, nakakasigurado siya na may kinalaman ang naging usapan nila kagabi, kaya napilitan siyang kontakin ang isang supplier niya na taga rito rin sa Monte Claro. Sir Sandro, mukhang may maganda kang bisita ngayong araw, ani Manong Tasyo na malapad ang ngiti sa kanya, pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang face towel na nasa balikat niya. Nako Manong, kung si Madison na naman yan hindi na ako magtataka pa. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa, naka-muscle sando siya ng puti at pantalon na maong na punit-punit habang nakabota. Nako, mas maganda pa kay Ma'am Madison, kumindat ito sa kanya at ngumuso sa likuran niya. Kunot noong nilingon niya kung sino ito, hay, kumaway ito sa gawin niya, may hawak itong paper bag. Anong ginagawa mo rito, tak ang tanong niya sa dalaga. Iniabot nito ang paper bag, isasauli ko lang, salamat sa paghatid mo sa akin kagabi, at nagkamot ito sa bato. Wala iyon, ito lang ba ang sadya mo, walang emosyon niyang tanong. Oo, aalis na ako, Ate Berna. Sabay silang napatingin ni Berna sa isang tinig na galing sa labas ng kanyang bahay, tumatakbo si Janela palapit sa kanila, agad naman itong sinalubong ni Berna ang anak niya. Anak, paalis na siya, sinimangutan siya ni Janela at yumalukip-kip sa harapan nila. Daddy, are you the one I'm talking with? Taas kilay nitong tanong. Tinapak siya sa balikat ni Manong Tasyo na pigil sa pagtawa. Wala siyang nagawa kundi magkibit balikat na lang. Bakit ka pupunta rito, ate, did you miss me? Nakangiti nitong tanong sa dalaga. Yes, pero kasi may isinawli lang ako sa daddy mo at isa pa aalis na rin ako, but I missed you so much, we can play, tomorrow, what do you think? Tumingin pa ito sa kanya, mukhang may pupuntahan talaga ito at idinaan lang ang jacket niya. Anak, maybe you can play with her tomorrow, binuhat niya ang anak niya. It's okay daddy, no problem, Ate Berna. Nakangiting sabi nito. Pinisil ni Berna ang ilong ni Janela, promise, I will be here tomorrow morning, nagtaas ito ng isang kamay. Nakipag-appear ang anak niya pagkatapos ay nag-fist bump pa ang dalawa. Lihim siyang natuwa sa ginawang iyon ni Berna, ngayon niya nakikita ang pagkagiliw nito sa bata. Tinawag niya si Manang Rosing para ipasok sa loob ng bahay si Janela, ibinigay na rin niya rito ang paper bag. Minabuti niyang ihatid sa labas si Berna. Pasensya na pala sa ginawa ni Lola Belen, hindi ko in-expect na gagawin niya yun, pero kinausap ko na siya at wala yun, kinausap na niya ako na layuan kita. Noong inihatid kita sa inyo kagabi, sinabi niya sa akin na layuan na kita. Sinabi ko sa kanya na hindi kita nililigawan, kaya wala siyang dapat ipag-alala kaya, kung pwede lang layuan mo na lang muna si Janela, dahil masasaktan lang ang anak ko kapag tuluyan kayong naging malapit sa isa't isa, seryosong osel niya habang nakatingin dito. Kaya naman hindi na siya nagtaka kung bakit binawi ni Doña Belen ang usapan nila tungkol sa negosyo. Kung ganoon pala dapat hindi na ako nakikipag-usap sa iyo, para hindi ka madamay. Bakas sa boses nito ang lungkot, Berna, mahinang tawag niya. Ngumiti ito pero hindi yun umabot sa mga mata nito. Salamat na lang, aalis na ako. Mabilis na tinungo ni Berna ang nakaparadang kotse nito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi niya gustong lumayo ito sa kanya pero wala siyang magagawa, dahil sa ngayon alam niyang ito ang tama. Isa pa natatakot siyang magising isang araw na mahal na niya ito at hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sariling umibig dito. Tinanaw niya mula sa malayo ang papalayong kotse ni Berna, ito na marahil ang huling beses na magkikita silang dalawa nito, at kung may pagkakataon man gusto niya itong iwasan para hindi na siya mahirapan pa sa sitwasyon niya, gaya ng naging usapan nila ng matanda. Sandro, tawag ni Doña Belen sa kanya habang pababa siya ng hagdan, sinamahan siya ni Manang Gloria sa kwarto ni Belen.
Pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong nito na inaya siya sa may sala. Tumango siya rito, kinakabahan siya sa kilos ng matandang kaharap niya. Ayoko sanang nakikipaglapit ka sa apo ko, seryosong sabi ng matanda. Hindi magandang tignan, igalang mo naman sana ang aking apo. Ibahin mo siya sa mga babaeng nagkakandara pa sa iyo. Wala kaming relasyon ni Berna, Doña Belen, at hindi ko rin siya kaibigan. Isa pa hindi ako ang lumapit sa kanya kundi siya mismo. Alam ko namang hindi niyo gugustuhin na magkagusto si Berna sa isang balong katulad ko. Tumingin sa kanya ang matanda, hindi yan ang ibig kong sabihin. Nag-iisang anak ni Chris Elda ang aking apong si Berna, kaya ganito na lang ako kung mag-alala sa kanya. Tumingin ito sa kanya ng seryoso, ako ang sisisihin ni Antonio kapag may nangyari sa apo kung hindi maganda, lalo pat nasa pamamahay ko siya. Naiintindihan niya ito, makakaasa ho kayo na hindi ko babaliin ang sinabi ko, pero hindi ko siya mapipigilan kung kusa siyang lumapit sa akin. Wala akong interest sa anumang bagay maliban sa negosyo at sa aking anak, kaya kung wala na ho kayong sasabihin, aalis na ako. Sandro, ayoko sanang makarating kay Berna ang mga sinabi ko sa iyo, pahabol na sabi ni Doña Belen. Tumango siya at malungkot na umalis sa mansyon ng mga Vasquez. Sir Sandro, mahinang tapik ni Manong Tasio sa balikat niya. Ho, tanong ni Sandro na nagulat sa ginawa ng matanda. Malalim po yata ang iniisip ninyo, tanong ni Manong Tasio na pinasadahan siya ng tingin, umiling siya, halika na sa loob, Manong, marami pa tayong gagawin. Habang umiiling-iling, iba nga talaga ang nagagawa ng pag-ibig, malakas na sabi nito na nauna na sa paglalakad, bumuga na lang siya ng hangin at sinundan ang matanda.